bang he already drew the line? Para ba, ano ba yung laro natin, Marlon, nung bata tayo na yung ano, yung bawal, wag ka tutulay dyan, wag ka tatawid Patintero. Patintero, di ba? Patintero. Parang ganun eh. He already drew the line. Parang sinabi niya, forever magkaaway tayo. No? Hindi tayo magkakasundo, di ba? Para 24 lang sila, di ba? Ganun ang attitude, parang it's us or nothing, di ba? So ang mangyayari, gridlock. Paano papasa? I mean, parating na ang budget season. By August, nandiyan na sa kanilang budget, no? Paano 'yon? Napaka-importanting ang dami pang priority bills. At isipin naman nila na napakadaming mga kailangan ng ating bansa sa panahon ng krisis na dapat asikasuhin, dapat talakayin, dapat desisyonan, make the necessary policies to protect our people from the crisis that they are already experiencing and will worsen. Wag nating lokohin ang sarili natin na bumaba na ngayon ng konti ang presyo ng langis dun sa Middle East, no, from 105 naging 97, 98. Wag nating isipin na yan, no? Kasi lalong titindi ang problema ng ating bansa when we look at it from the point of view of the cost of living, the hardships on our people, unemployment and everything else, no? Hindi ba yun ang dapat magsama-sama tayo, no? Kalimutan na muna natin yung hidwaan, kalimutan na muna natin lahat yan. Asikasuhin natin ang mga ito. Kaya nakakalungkot yung kanyang mga sinabi na parang wala, talagang it's us or nothing at all. Tapos si Sherwin Gatchalian daw, talagang paninindigan nila. Yun ang dapat na maging Senate President. I mean, what's happening to our Senate? Pero what's interesting doon, Sir Lito, no? Marlon, sorry, no? Sinabi niya, no? At para bang inako na rin niya na they will declare daw all committees vacant. At sila na daw ang They will be the de facto Yeah, majority. Yes. Does this have something to do with the committee hearings on the Blue Ribbon Committee na parang